Okay mga Lods, welcome back to another content, and for this video pag-uusapan po natin ang controversial na sinabi ni Sara Duterte. Now, let's listen in yung quote ito kasi sa isang rally. She was talking about gun violence. Yun yung pinaka main context nito. And even if lagyan mo ng context yan, I don't think she should be saying this anyway, okay? Ngayon kasi, sinisisi niya yung Abante. Let's listen in. I have a husband. Okay. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. Ang mura naman ng buhay, 5,000 lamang. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. Okay, so let's understand this kasi ina-argue niya kasi yung case nung tatay niya. So nadamay civilian siya kasi ginamit niya yung sarili niya at saka yung asawa niya as an example. Pero ganito kasi yan eh. Kung wala kang issue about sa pag-hire ng mamamatay tao, di wag mong sabihin. Tama, di ba? Kasi let's not forget mga Lods na yung bigger context nito kaya hinighlight yan ng sobra ay ito. Naalala niyo to? Sigurado naman lahat ng tao, hindi na natin kailangan tong i-authenticate, di ba? Pakinggan natin. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Umales. No joke. No joke. So, di ba, this is already the subject of the impeachment trial, di ba? Ngayon, kung magjo-joke ka pa ng ganito or let's say obviously ginawa niyang example. Obviously naman ginawa niyang example yung kanyang sarili at ang kanyang asawa. Pero the point here is that paano kung hindi naman nila napanood yung buong speech, di ba? Kasi most of you, ako kasi inupuan ko tong speech na to eh. Ang para lang masabi sa inyo na hindi ko siya in out of context. Actually, naiintindihan ko yung buong speech. Dito sa speech na to, and mamaya po, pag-uusapan natin yung sinisisi niya si Pangulong Marcos at saka si Trillanes as para daw promotor ng parang tuta ng ICC, something like this. Pero mamaya na natin po pag-uusapan yan. Ang focus lang po natin dito. You should not be making jokes in behalf of, well, number one kasi Duterte ka. Alam naman po natin na mga Duterte ay napaka-violenta niyang mga yan. Yung tatay, alam naman natin kung bakit nasa ICC yan. Admittedly, has, taken lives out of the judicial process, hence the EJK. Kaya nga siya nasa ICC. Now, the daughter, remember this video. Lagi niyong tatandaan yan. Kasi this is not just someone. Hindi lang naman normal na tao si VP Sara katulad mo at katulad ko pong nanonood. Si VP Sara po ay Vice President ng ating bansa. Hence, kailangan mag-ingat siya sa sasabihin niya. Hindi po ba ganun yan? Now, ang Abante kasi, kinwote siya. May nakasulat na caption dito. For fairness sake, babasahin natin. Ang sabi ng Abante, I can hire a gunman. Vice President admitted at the Free Duterte rally, the opposite of the ICC, how easy it is to hire a gunman in the Philippines for just 5,000 pesos. VP Sara gave the example that in her husband, attorney had a fixture. Scorpio, he could hire a gunman for 5K. So, ano yung mali dito exactly, VP Sara? Kasi nga po, as part of her damage control, ang ginawa po niya is that gumawa po siya ng parang open letter sa Abante. Okay? Ako, in my opinion mga Lods, hindi po mali ang Abante for quoting her. Kasi sinabi naman niya ngayon, and in fairness sa Abante, binigyan niya ng full context yung sinasabi ni VP Sara in the context of gun violence. Again, that is not the issue here. The issue here is that you used yourself and your husband as an example when you are actually being tried or being tried in the impeachment court for the same accusations, hindi ba? Parang ganito lang yan. Kunyari, ikaw, kinasuhan ka ng pagnanakaw, tapos ang gagawin mong example, ikaw na nagnanakaw. Hindi ba parang
Maisip mo, "Oo nga no, parang baka lalo akong madiin yan." So dapat mag-ingat ka sa sasabihin mo. Kasi yan ang mahirap kasi kay Inday Sara. Pag walang teleprompter, nahihirapan po siyang arukin yung mga sinasabi niya. Now, ito po ang tinatawag nating gaslighting. Or ibig sabihin, ginagaslight niya yung Abante na siya yung nagsabi. Ang ginawa lang naman ng Abante is sinight siya, kinwote siya, pero Abante pa yung mali. In fact, ang sabi niya rito, ito, "The circulating post is a clear example of a statement being taken out of context and presented in a misleading manner to generate public outrage and online engagement at the expense of accuracy and responsible journalism." Mga Lods, hindi ko po unang napanood to sa Abante. Meron pong nag-send sa group chat namin ng mga kaibigan kong lawyers and mga ibang YouTubers na nagsasabi na yung video is saying this, okay? Yan yung unang context na napanood ko. So I did what any content creator will do na responsable is to get the full context. And I did try to get the full context. Pinanood ko muna yung buong speech niya bago ako nag-content sa inyo para mas malaman yung discussion po natin. And ang unang pumasok sa isip ko, bakit mo naman gagawin example yung sarili mo? Hindi po ba? Tapos, ang example mo pa is nag-hire ka na naman ng gunman. So, you are not beating the allegations tuloy. In the sense of that, na you are not beating the allegations of you hiring someone kasi meron ka admitted publicly na no joke. Hindi po ba? Sinabi niya yan. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. See? Patayin mo si BBM. See? So sino ba ang mga posibleng pumatay, 'di ba? Mga mercenaries, assassin, gunmen, 'di ba? Nandun pa rin dun sa line of logic nung ating pinag-uusapan dito. Ang mabigat lang po kasi sa akin talaga, mga Lods. Nagpapabudol kayo, harap-harapan po kayong binubudol, tapos nagpapauto naman kayo. Kasi yung ibang DDS fans, ang mangyayari, ang kasalanan dito, Abante. Bakit Abante may kasalanan yan? Alam mo naman na at any time pwede kang i-clip, di ba? Ako nga marami ng memes na lumalabas sa akin eh. Pero kiniklear ko dito pagdating sa sa social media ko. At saka pag pumunta naman kayo, alam nyo naman na hindi ako panot, di ba? Kasi yan yung isang meme nila sa akin, di ba? By isolating a single sentence from my remarks without representing explanation, they did. They did actually gave an explanation doon sa baba, okay? Ayan, no? Pero you said that, di ba? Paano kung may isang tao na panood lang yung part na yon? Tapos napagduktong dito, yun na naman yung ginagawa niya. And kilala yung reputation ng mga Duterte as violent. Hindi naman siguro kailayan sa ating lahat. Hindi po ba parang ganun, ayan na naman po yung idea ng vice presidente natin na gumagawa na naman ng bagay na siya yung gumawa, sa iba sinisisi. Diyos ko Lord, di ba? False, misleading impression that is inconsistent with the substantive intent of the context of my speech. I call on Abante to uphold the high standard of responsible journalism and ensuring that fair reporting is contextual and accurate from publishing materials. Hindi, they did. They did actually, ayan o. Meron naman silang context sa baba. Hindi mo lang siguro binasa. The Filipino deserve journalism that informs truthfully, reports responsibly, and presents fact in the proper context. Even if, yung meron po kasing tinatawag sa argumentation called steelman. Steelman is the opposite of strawman. You present the argument to the strongest point. Ito pong buong video natin ngayon is presenting her argument in the strongest position. What we're trying to debunk, mga Lods, is eto pong tao na to already has history na nagsinabi niya no joke. Nag-hire po siya according to her ng isang tao na papatay kay BBM, kay Martin Romualdez at kay at kay Lisa Marcos. So meaning to say, dapat hindi ka na nagjo-joke ng ganon kasi lalo kang paghihinalaan or hindi mo na ginagamit yung sarili mo as an example. Ang problema pa niyan,
Si Man Scarpio pa, yung asawa niya yung ginamit niyang example. Sa dami-dami naman ng example di ba? Alam niyo kung sino yung naaalala ko rito? Yung tatay niya, di ba? Yung tatay niya na magsasabi ng point A, eto yung sasabihin ko, tapos lilinisin ni Harry Roque or ni Panyelo, di ba? Sila kasi yung mga spokesperson nun Dito kasi si Auntie Claire, talagang banat lang ng banat. Etong kabila naman, etong sila Panyelo naman, depensa ng depensa. So, ang sinasabi ko lang, pag impromptu kasi yung speech, katulad dito, ito po kasi mga ganitong klaseng video, extemporaneous po ito. Wala pong skripto, nagsasalita lang po kami nagsasalita lang po ako sa abot ko ng aking makakaya. And karamihan po sa aming mga ganitong komentary, wala namang script na sinusundan. Ano lang talaga, dire-diretso lang yung flow. So, ang point dito, miski kami, natuto na rin kami mag-ingat sa sasabihin namin. Halimbawa, nag-iingat kaming malibel na make sure na meron kaming basis dun sa sinasabi namin kasi mahirap makasuhan or mahirap ma-issue, di ba? Eto kasing tao na to, dapat maintindihan niya na lahat nasa under the microscope siya. Lahat ng sasabihin niya ay pag-uusapan. Kasi nga, frontrunner siya bilang presidente ng Pilipinas. I-scrutinize talaga siya. Hindi po ba? So dapat mag-ingat siya. Pero imbis na mag-ingat siya, ano pang ginawa niya? Hindi po ba nagkalat na naman siya? Nakaka-disappoint lang po mga lods na posible pong maging presidente ng Pilipinas natin to. At hindi siya nagiging, kahit yung accountability na lang sa salita doon na lang natin ilagay Hindi niya pa magawa. So mag-isip-isip po tayo pagdating ng 2028, napaka-importante po nito. Yun lang naman po, gege mga lods.